ako, Your Honor, Mr. Chair, hindi lang biktima ng robbery hold-up, extortion, biktima pa ako ng destabilization ng karakter ko. Ako ang number one na nag-disband ng grupo ni Kerwin Espinosa. But gusto nila na isali ako sa drug money na protector ni Kerwin Espinosa. Pangalawa, and I have, Your Honor, a list sa PR address list na sinali ako sa kay Espinosa as level 3 high value target, Your Honor, Mr. Chair. Drug lord pala si Espinido. Magandang umaga ulit, Colonel Espinido. Meron ka bang opening statement? Meron ka bang prepared statement? Yes, Your Honor, Mr. Chair. May I ask everybody, please, to be silent for the moment so that magkarinigan tayo. Meron ka bang prepare na statement o meron kang gustong opening statement? May prepare and opening statement, Your Honor, Mr. Chair. Okay, sige. Please proceed. But before, Your Honors, Mr. Chair, I would like to ask if my oath, if valid when my first attend in the Commission on Human Rights last month. Yes, because you have already taken your oath in the committee hearing of the Committee on Human Rights. It follows that when we consolidated the four committees and formed this Quadcom, your oath still exists, so to speak. But just for purposes of clarity, we can administer the oath to you in our committee hearing today. COMSEC, you are directed to administer the oath of our resource person, Colonel Jovi Espinido. COMSEC. Sir, please stand and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and God may help you? Yes, Your Honor. Thank you. Okay, salamat. Thank you, COMSEC. Salamat, Colonel Espinido. Please proceed with whatever you want to say. Before my opening statement, Your Honor, Mr. Chair, I would like to thank to my God for allowing me as one of your resource speaker, a resource person here in this Quad Committee. And to our Senior Deputy Speaker, Honorable Don Gonzales, sir, and Deputy Speaker, Honorable J.J. Suarez, sir, to all the Chairman of Quad Committee, members, uniform personnel, senior officers, visitors, good morning, sirs and ma'am. I am Police Lieutenant Colonel Joby Rodriguez Espinido, 55 years old, 28 years in service, and I assign presently at Police Regional Office 8 and Department, Personnel Department, and my previous assignment, Your Honor, Mr. Chair, when I was assigned in Samar and Leyte and Albuera and Uzamis. Just only a brief and concise opening statement, Your Honors, Mr. Chair. For the information of sa lahat naman, I was victim and robbery hold up with my family before I joined the PNP, and victim also in extortion. I said victim in robbery hold up and extortion because that group in Leyte for almost 8 years nahuli yung grupo, ako pa ang nakahuli nang magpulis ako. Victim in extortion because kami na ang na-hold up, yung mga pulis magpunta sa amin para maghingi ng pang-diesel, pang-fuel, para hulihin ang suspect. Lahat na tanong ko, Your Honor, Mr. Chair, na sa akin pagtingin, kung ako ang magpulis, it can help the government and ma-change man lang ang system ng police in a little way. I believe that the purpose of this Quad Committee is aid of legislation
It may be my experiential or experience testimony can help to legislate or to amend the existing laws. For 12 years, Your Honor, Mr. Chair, I am Police Officer 1, patrolman. Hindi ako naka-experience ng promotion. Why? Because in 2000, I am also batch of 1996 Public Safety Basic Recruit Course in PPEC and Regional Training School, Region 7, na 96, batch 96. I have encountered, Your Honor, Mr. Chair, na ako ang na-assign sa City Anti-Narcotics ng Ormoc in the time. 2000, I filed complaint to the Military Ombudsman and the DOJ of Ormoc City for 14 uniform personnel. Isa doon yung Regional Director for Administration, yung City Director ko, yung hipi ko mismo sa station, yung Deputy. They are all 14 for bribery, direct bribery. Tumatanggap sila ng payula. Ako lang isa, Your Honor, Mr. Chair, ang nag-file ng complaint. I know, alam ko lahat kasi ako ang operatives ng City Anti-Narcotics Unit ng Ormoc at the time. Then after, nanoon na si Espinido, Your Honor, Mr. Chair, na Super Cup ng Leyte. Kagawian ko na kung saan ako ma-assign yung worship ng station ko, morning at saka evening, pinapa-worship ko talaga ang mga pulis kasama ko. Nung lateral entry ako kasi at my commissionship, Your Honor, Mr. Chair, is through lateral entry. I am batch 08, 2008. First assignment ko na ako ang naging hipi ng Gandara, Samar. Ang purpose to disband the private armed groups of Samar. Then, for 1 month, I disbanded the group of Cabonyos. Nahuli natin yung mayor for 700 warrant of arrest, 600 na implement natin. Isa lang ang patay yung assistant ng private armed groups leader. Because of politicking, Your Honor, Mr. Chair, na-relieve ako ng region. But fortunately, I believe that my assignment, maski kung saan, I considered it that all things work together for good, for there is a purpose. That is from Romans 8:28. So tinanggap ko, at saka nung ma-assign as Regional Director si Brigadier General Acer Dolina, na-request naman ako, Your Honor, Mr. Chair, na mag-lead ng Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group ng Region 8 for 2014, 2015. For 2 months, na-disband natin ang grupo ng isang drug lord na kompetensya ni Kerwin Espinosa at the time. We apprehended 60 to 70 mga malalaking pusher. Isa lang ang patay, yung drug lord mismo. So, instead na yung regional director ko nagtawag sa akin personally, Your Honor, na may spot promotion, pero ang nangyari, na-relieve ako sa Mindanao. Nung ma-relieve ako, ang rason, Your Honor, Mr. Chair, instead of appreciation, because of politicking again, Your Honor, Mr. Chair. So, yun ang mangyari palagi sa akin. Tinanggap ko din, but for 6 months, when I was graduated and Police Intelligence Officers Course, schooling namin sa Cagayan, nanalo na ang previous administration. Si President Duterte na ang naging presidente 2016, na Chief PNP si Chief PNP Bato de la Rosa. Nakatanggap na ako ng call, Your Honor, through Chief PNP Bato de la Rosa na ako requested ng Leyte, particularly in Albuera, through the mayor of incumbent mayor, Mayor Johnny de la Serna. Nasabi si Chief PNP Bato na nandito sa opisina ko sa Davao, nagpunta, kaya ikaw ang requested, kaya ikaw lang ang kinakatakutan ni Kerwin Espinosa. So ako, Your Honor, taga Leyte,
So parang akong, I am very impressed and happy for that information because makauwi na din ako sa amin. But yun na, Your Honor, Mr. Chair, nung ma-assign ako, siyempre ang instruction, si Kerwin Espinosa, i-disband. No? Kasi siya ang nag-proliferate ng drugs doon sa Albuera, sa Region 8. So nung ma-assign ako, for only 18 days, for 1 month, na-disband natin ang grupo ni Kerwin Espinosa na nag-surrender yung papa niya for protective custody 1 month nandito sa atin para na sa star witness, maging star witness natin. Fortunately din, si Kerwin Espinosa nahuli sa ibang bansa. For my 6 months na nahuli natin, nakakonfiscate tayo ng drugs for 14 kilos, more or less, yung baril na 60 to 70 pieces na long and short firearms, walang namatay sa operasyon ng illegal drugs. Because of Senate hearing, Your Honor, Mr. Chair, si Kerwin nagsasalita sa Senate. And before nagsalita si Kerwin Espinosa, may reporting ako sa office ni PNP Bato the day before the Senate hearing. Doon mismo, Your Honor, Mr. Chair, nakarinig ako kay Senator Bato na ako involved ng drugs. Sabi daw ni Kerwin, tumatanggap ako ng 20,000 per month na na-assign ako sa Davao. That is the first time, Your Honor, Mr. Chair, na paluha ako nagtingin kay Sir Bato na nasali na yung pamilya ko, yung buhay ko, na disband na si Kerwin Espinosa. Why I am here, sir? Para mag-report sa iyo na accomplish ang trabaho. Although hindi sa akin yung responsibility na namatay si Mayor. But sabi ni Chief PNP Bato at the time na hindi nandito si Colonel Ferro. Colonel Ferro, sir, is head at the time of anti-illegal drugs group. Pidig na ngayon. So, kinonfirm ni Colonel Ferro na ako daw tumatanggap. Sabi ko, saan man si Kerwin, sir, hindi din ibigay sa akin si Kerwin ni isang bisis, isang minuto na si Kerwin ibigay sa akin nung mahuli si Kerwin, when in fact ako ang team leader ng folder ni Kerwin Espinosa. So nagtaka na ako, Your Honor, Mr. Chair, but I believe in God that the truth will set me free. When nandoon na sa Senate, Your Honor, Mr. Chair, kinukross na si Kerwin Espinosa, stated sa documents naman na sa lahat ng tanong ng mga senators at the time, na lahat ba tumatanggap ang tanong, ang sagot ni Kerwin Espinosa? Hindi lahat, sir, maliban kay Sir Espinido, na instead na hingian ko siya ng bank account, isend sa akin yung Bible verse. So, na-impress ako yun, but disappointed because alam ko na si Kerwin, magtanggap talaga yun na totoo kasi nandyan hinawakan nila si Kerwin Espinosa at that time, Your Honor, Mr. Chair. So, nagkataon, may trust tayo sa Panginoon na hindi talaga totoo. So, nangyari na hindi totoo. Nung medyo may bikil na kami ni Chief PNP Bato, Your Honor, Mr. Chair, gabi, mga 9 o'clock, right after sa Senate inquiry, tinawagan ako ni Chief PNP Bato na, okay, isog ka man sa Bisaya pa, doon ka sa Usamis. Tingnan natin. So, maraming nagsabi, Your Honor, Mr. Chair, na kung ako mapasahin ng Usamis, patayin, kasi nandoon daw ako ilagay sa baba ng buhaya. But I believe in God always, Your Honor, Mr. Chair, that every assignment that I have, that is a blessing and there is a purpose. Pinuntahan natin, Your Honor. They think na hindi makaya kasi parang in-underestimate lang yung pagkapulis ko because number 1, lateral entry ako. So, ganun ang mga nangyari, Your Honor, Mr. Chair, sa kunting information na ibigay ko sa inyo ngayon. But to tell you to end, ako, Your Honor, Mr. Chair, hindi lang biktima ng rubber hold-up, extortion, biktima pa ako ng destabilization ng karakter ko. Ako ang number 1 na nag-disband ng grupo ni Kerwin Espinosa. But, gusto nila na isali ako sa drug money na protector ni Kerwin Espinosa. Pangalawa, and I have, Your Honor,
a list sa PR address list na sinali ako sa kay Espinosa as level 3 high value target, Your Honor, Mr. Chair. Drug lord pala si Espinido. So, doon na naman sa Usamis, nung ma-accomplish natin ang Usamis, Your Honor, Mr. Chair, pinapareport na naman ako sa office ni Police Brigadier General Archie Gamboa na sinabihan ako doon na, Juby, involved ka pala sa Malaysian drug trafficking. Wala ako magawa, Your Honor, Mr. Chair, just only to pagdasal lang, Lord, ikaw talaga kakampi ko, ang pulis ngayon. Sino pa ang paniwalaan ko? That time, Your Honor, Mr. Chair, may pagkataon na pinapatawag ako, pinapareport ako kay President Rodrigo Duterte at the time. Nag-report ako direct sa kanya. Sinabihan ko na siya kaagad, Sir, bakit sinali na naman ako sa Malaysian drug trafficking? Kung hindi sana gusto niyo na mangyari itong nangyari ngayon kay Espinosa at saka kay Paruhinog, bakit pinintulutan niyo ako na mag-team leader? Maghipis. Sana wala na lang para hindi niyo ako isalin ng ganun naman lang na tinawag, Your Honor, Mr. Chair, na games of the general. So, continuous because I am obedient to my senior officer. Inassign na naman ako ng Iloilo. Ma-assign tayo ng Iloilo, but before, Your Honor, Mr. Chair, may huli tayo accomplishment natin sa Usamis, 168 na mga arrested person. They are all convicted. And siyam lang ang namatay for 2 years na mga poser. Siyam lang ang namatay. Sa drug operation, illegal drug operation ang masasabi ko, Your Honor, Mr. Chair. So, nung ako ma-assign sa Bacolod, from Iloilo, going to Bacolod, going to part of Negros Oriental, na mag-report ako na malapit na makuha natin, Your Honor, Mr. Chair, kung saan talaga ang drugs, going to Negros Oriental. Pa-stop ako ng trabaho kasi mag-report si Espinido sa Krami kay kasali sa 357 drug watch list na naman. Nagpunta ako sa Camp Krami, Your Honor, Mr. Chair, hindi ko alam kung yun pala ang pakay ng pagpunta ko doon. Pinapapasok lang ako sa covered court, nakakita ko sa stage ang list, yung naka-font na 357 watch list ang present. Ako pa ang pinapauna na mag-drug test. Ako pa ang pinapauna na lie detector test. Sabi ng mga officer sa loob lang, Your Honor, Mr. Chair, Juby, bakit nasali ka dito? Akala namin kalaban kita. Kalaban kayo namin. Pero bakit nasali ka dito? So, ang daming tanong because alam na mga officer na nagtrabaho sa Espinido na may Panginoon na totoo. So, best practices for me, Your Honor, Mr. Chair, before I end. Kung saan ako ma-assign, makita mo, Your Honor, Mr. Chair, yung stasyon ko na makita, mapapasok mo yung 10 commandments sa likod ng desk officer, yung Psalm 23:91 sa bawat poste ng station, yung mga signage ng checkpoint ko, Bible verse, at saka first offense ko, Your Honor, Mr. Chair, kung traffic violation lang, 10 commandments before ko mag-penalty sa kanila. Just to give emphasizing the police officer and even the constituents na talagang may Panginoon. Kasi sa akin, Mr. Chair, Your Honor, yung mga poser at saka user, they are all victims. Bigyan ko sila ng second chance. Kaya lahat ng mga istasyon na assign ako, I call the attention of the executive, the mayors, the siblings, and the other relatives. Nakausapin ko sila to give them a second chance. So yun ang ginawa ko, and it is recorded, Your Honor, Mr. Chair. So thank you for the time, Your Honor, Mr. Chair. And before siguro mag-in ako, sabi ko pa nga, I would like to distribute my sworn statement to make you have a perusal and reference. Sige, Comsec, please help them. Although copies of the affidavit have already been distributed earlier, and I'm sure the members have read the affidavits.